pag-uusapan lamang ay ang patungkol sa kung ano ang aming itinuturo bilang sumusunod sa aral ng mga apostol. At ano ang kanilang interpretasyon sa Biblia, gaano kahalaga ang apostolic doctrine, at gaano naman kahalaga ang interpretation. No? Bakit mahalaga na kasama dito ang interpretasyon? Kasi, akin munang bubuksan ang Biblia sa aklat ng 2 Pedro 1:20, 21. First Peter. Gaano kahalaga na magkaroon tayo ng tamang interpretasyon at mga otorisado na maging interpret ng Biblia. Sabi ng Biblia na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. In English translation, knowing this first, that no prophecy of the Scriptures is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Napakahalaga po ng interpretasyon, mga kapatid, no? Sa mga ating nakikinig sa iba't ibang sulok ng ating pong bansa, ay pakinggan niyo po ito. Gaano kahalaga ang interpretasyon? Dahil ang sanlibutan ay napakaraming relihiyon na naglipana, napakaraming mga denominasyon. Kung aabot sa mga 100,000 ang hindi ko alam ang pinaka-latest na survey kung ilang relihiyon na po meron sa buong mundo. Kung ito ay umabot halimbawa ng 100,000 relihiyon na naglipana, meron ding 100,000 interpretasyon. So, bawat relihiyon ay may kanya-kanyang interpretasyon. Kaya ang resulta ay nagkaroon ito ng resulta ng kalituhan sa bawat tao. Dahil sa kalituhan yan, ang tao ay nagkaroon ng pagkakataon ng palitan-lipat ng relihiyon. Dahil sa maling interpretasyon ng mga tao, gamit-gamit ang Biblia. Kaya nga marami nagbalik Islam dahil sa pakikinig sa mga maling interpretasyon ng mga mangangaral na hindi naman po otorisado. Sapagkat gamit ang Biblia ang binabasa, ngunit, hallelujah, private interpretation po ang kanila pong ginagawa. Kaya ngayon marami tuloy. Yan marami nagbabalik Islam, no? Ganun po kalaga mga kapatid, no? So, the concept of salvation according to the apostolic doctrine, ating pag-uusapan, ano ba ang konsepto ng kaligtasan sa pamamagitan ayon sa turo ng mga sinaunang mga apostol? Ano ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan ayon sa turo ng mga apostol at ayon sa kanilang interpretasyon? Balik natin mga kapatid, hallelujah, gaano kahalaga? Bakit binabanggit ko mga kapatid ang apostolic? Kung ating babalikan ang kasulatan, Roma chapter 10, verse 13. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay isang apostol na ibinukod para sa mga Hintil. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas.
paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan at paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan. At paano silang makikinig ng walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Okay. Gaya ng nasusulat, ano ang pagkaganda ng mga paani o mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. So, ang paniniwala ay nagmula sa pakikinig. Paano nga ang isang tao magkakaroon ng pagkakataon na marinig kung wala naman pong nangangaral? Kaya marami nangangaral ngayon eh. At paano nga silang magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Imagine, how many denominations in this world? Ngayon, lahat yan nangangaral, lahat yan may kanya-kanyang interpretasyon. Ang ibig sabihin ba yan, lahat yan ay maliligtas? Paano sila magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Sino ba ang mga sinugo? Doon tayo pupunta. Sino ba ang talagang inatasan ng Panginoon na mangaral sa buong sanlibutan? Ating mabasahin sa Mateo 28:19. Alam na ito ng ating mga kapatid, no? At lumapit si Jesus sa kanila at sila kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyahon nga kayo at gawin ninyo ang mga alagad, ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, pansinin natin ano? Ang pasanin ay iniatang ng Diyos sa Kanya po 12 alagad. Lamang, nangamatay na po ang mga apostol. Paano ngayon magkapatuloy ang pangangaral ng katotohanan? Paano ngayon magkapatuloy ang pangangaral ng kaligtasan gayong nangamatay na po ang mga apostol? Sapagkat sila po ang tanging otorisado na binigyan ng Diyos ng authority na mangaral ng daan ng kaligtasan para sa buong mundo. All nations. Wala pong bansa na hindi pwedeng abutin. At dahil dito, sa unang mga bugso ng ministeryo ng mga apostol, thousands of souls converted into the body of Christ. Marami pong libo-libong kaluluwa ang convert sa pamamagitan po ng sama-samang paggawa ng mga apostol. Kaya po kami ay napabilang doon sa tinatawag na apostolic doctrine. Ating babasahin ko lang ang isang versikulo. No? Gawa 2:42. Excuse me. Gawa 2:42. Okay. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. Yung mga tao na sumampalataya sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol, ay sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya ang aral ng mga apostol ay nagpapatuloy pa rin po hanggang sa panahong kasalukuyan. Hindi po kami ang mga orihinal ng mga apostol, but we are followers of the apostolic doctrine. At ang aming pong turo ay kung ano ang itinuturo ng mga apostol, of course. At kung ano po ang interpretasyon. No? Hindi pala lahat ng nangangaral ay otorisado. Kasi bakit? Sundan natin kung talagang ang itinuturo ng isang tao ay yun talagang tinuro ng mga
apostol or apostolic doctrine and interpretation. Bakit? Kaya nyo, bibigyan ng halimbawa. Hindi ko masisi mga balitisam eh. Maraming mga relihiyon ngayon nagtuturo, mga tinatawag ng mga Kristiyano, tanggapin mo lang si Kristo bilang sariling tagapagligtas, ay ligtas ka na. Accept, if you want to be saved, accept Jesus Christ as your personal Savior. Okay na. Ligtas ka na. Kaya ang tanong, yan ba ay tinuro ng mga apostol? Yan ba talaga ay apostolic doctrine? Ano ba? Gumawa ka lamang ng mabuti ay ligtas ka na. Ganyan ba talaga nagturo ang mga apostol pagdating sa kaligtasan? Gumawa ka lang ng mabuti ay ligtas ka na. Hindi ka mamamatay tao. Mapagmahal ka sa kapwa ay ligtas ka na. Yan po ay mga private interpretation. Naging dahilan kung bakit marami po ang mga naligaw na mga kaluluwa. No? So, ganun kahalaga. Paano naman natin malalaman na ito ay turo ng mga apostol at interpretasyon ng mga apostol? Ang natin magiging batayan ay kung hindi ito nagkakaroon ng kontra. Walang kontradisyon. Pagdating sa pagpapaliwanag ay kung ano ang nais sabihin ng kanila pong isinulat. Ganun po kahalaga ang apostolic doctrine at apostolic interpretation. At ako po ay na-convert sa pananampalataya kung ako ay 14 na taong gulang lang pa lamang hanggang sa panahong kasalukuyan. Ito po ang pananampalataya na akin po pininindigan. Maaaring tatanong kayo, kailan naman nag-umpisa yan? Parang bago sa pandinig ko yan. Well, lahat naman ng mga relihiyon nagkikling na ang kanilang pananampalataya o ang kanilang simbahan ay nagbuhat sa Jerusalem na siyang tinayo ng Panginoong Kristo. Okay, pero kumusta naman? Ano naman ang aral na tinuturo mo? Bakit naman napakalayo sa kung ano ang tinuro ng mga apostol? Paano mo mapatunayan na ang iyong doktrina ay talagang galing doon sa totoong katawan ng Panginoong Kristo? Okay, ano ang konsepto ng kaligtasan according to the apostolic doctrine and interpretation? Ay simple lamang po. Sabi ko hindi naman ito masyadong mahabang presentasyon. Simple lang, madali nyo makunawaan bakit yung pahirapan ninyong mga sarili. So, balik natin ang history, bakit mayroong kaligtasan. Kaya may kaligtasan kasi mayroong nakahanda, mayroong tiyak na hatulan pagdating po ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kung ating babalikan ang history ng unang taong nilalang ng Diyos, hindi ko na po babasahin yung versikulo, maaari alam din na